Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino Ang bait na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Ano daw? Puro po kasi po pangarap po ng pangulo po ng ano po. Pucha, nahawa ka na kay Claire? Ha? Nahawa ka na kay Claire? Puro ka na rin po kasi si Claire, 'di ba? Ganun po ba? Kasi po dapat po tinanong niya po muna po ang kanyang ama po. Ganun si Claire eh. Puta, yung Pangulo, nahawa dun sa tagapagsalita niya. Po na rin ang po, animal. Tapos ano yung sinabi niya? Ano yung sinabi niya? Pakinggan natin. Ingay mo kasi paring RJ eh. Oh. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Talaga ba? Talaga? Saan mo napalitaan yan? Nakang puta yun to. Isipin nyo na lang yung bag, eto lagi kong inaano eh, kasi puta na nakakatawa talaga eh. Kasi nung lindol sa Cebu, puta imbis na tumulong siya kasi nga walang kabuhayan dahil lumindol, hindi makapasok yung mga tao, nag-iingat. Basta, suspended lahat ng dapat gawin nung panahon ng lindol na yun kasi marami nga naapektuhan. So wala silang pagkukuhanan ng pera, lalong-lalo na yung isang kaig, isang tuka na mga kababayan natin. For example, yung mga nangungontrata lang, nagtitinda. 'Di ba? Yung mga nagtitinda ng sa street sa mga street vendors. Actually, meron tayong diyan charity work diyan, yung mga street vendors binibigyan natin ng konting tulong. Hindi ko pa na-edit pasensya na po. So, yun, di ba? Yung mga yon ang medyo talagang naapektuhan. Yung mga kung hindi ka papasok ngayon, wala kang kikitain, wala kang pera. Ganon eh. Ganon. Mga nangungumisyon, nagtitinda ng mga, for example, taho. 'Di ba? Mga sa palengke, yung mga ganon ba? Yung mga, basta street vendors, nagtitinda ng fishball, yung mga ganyan. Pag hindi ka nagtrabaho, pag di ka nagsipag ngayong araw na to, wala kang kikitain at walang kakainin yung pamilya mo. Yun yung pinaka naapektuhan dyan nung lumindol dyan sa Cebu. At syempre, yung iba rin for example, meron tayo kagaya ng sa banda. 'Di ba? Kasi alam natin yan dahil banda tayo. Pag hindi ka tumugtog ngayong araw na to, wala kang pera kinabukasan, 'di ba? O kung tatamad-tamad ka, wala ka talagang kakainin. Kasi ang banda, pagkatapos ng tugtog, bigay din yan. Bigay din ang sahod niyan. 'Di ba? Ganun din. Ganun din yung nandyan sa Cebu. Especially dyan sa Cebu kasi nga lumindol. Wala silang kabuhayan. Stop yung trabaho nila. Ngayon, sasabihin mong walang nagugutom. Putang ina, dapat sinabi mo yan sa sarili mo. Ano ba yan? Script lang o pinaano lang sa'yo? Yung pinasabi lang sa'yo? Naku naman, sir. Para ka namang tanga. Isipin nyo na lang to mga banateros. Puta, pumunta ka ng Cebu, yung mga tao na yun, wala kang trabaho. Lalo na yung mga isang kaig, isang tuka. Binenta mo pa ng bigas. Tarantado ka. Puta, imbis na yung 20 pesos. So for example, 3 kilo yung bibilihin nila. Oo, nakatipid sila 3 kilo, 60 pesos. Okay, panalo. Ayos yan. Pero, paano yung pang-ulam nila? Imbis na yung binigyan mo na lang ng bigas, tapos yung 60 pesos nila pambili ng bigas, dinagdag na lang nila sa pang-ulam, mas okay pa, tarantado ka. Putang ina, ang ginawa mo, binentahan mo pa. Nagkaroon na nga ng sakuna na na nga yung nahirapan na nga yung mga tao dyan sa Cebu, ganun din sa Davao. Putang ina, nagbenta ka pa talaga ng bigas, tarantado ka. Ha? Gagoy. Ako lang ba na gagaguhan dito kay Marcos o kayo din? Kasi nasa matinong pag-iisip pa ba ikaw na nakita mo na yung mga kababayan mo na nahihirapan tas bentahan mo pa? For example, puta namamalim, alimbawa may namamalim mo sa'yo tapos nagtitinda ka o meron kang
tinitinda na tubig, 'di ba? Oh, namamali mo sa'yo, "Sir, pengi naman akong barya." Oh, yung namamali mo sa'yo, walang pagkukuhanan yun, walang pera yun, talagang pulubi yun. Tapos ang ginawa mo, binentahan mo ng tubig, "Hindi, bili ka sa akin tubig." Parang ganun eh, di ba? Tapos anong sasabihin niya mga banateros? Tingnan nga natin. Dahan-dahan po Dahan-dahan. na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Utangin na, ako nga gutom eh. Tarantado ka pala eh. Ha? Oh, ako nga gutom, kayo nga gutom eh. Tapos sasabihin mo walang ginugutom. Baliw. Huwag tayong baliw, di ba? Tangina sir, paano ka na sir? Pa-drug test ka na sir kasi mahirap na yan. Kailangan niya nang magpa-drug test para malaman natin kung... Ay, hindi. Ganito na lang gawin nilang banding ng pamilya nila kasi di ba mahilig sila manood ng mga concert, F1, mga ganon, putang ina. Habang tayo lubog sa baha, nanonood ng concert. Walang problema dyan. Kung gusto nyong manood ng concert, okay lang. Manood kayo ng F1, okay lang. Walang problema, okay yan. Gusto namin yan, pangarap din namin yan. Kung gusto nyo, okay lang din. Pero putang ina, isipin nyo muna yung mga naapektuhan o yung mga kababayan nyo na naghihirap dito habang kayo nag-i-enjoy dun. Puta, be sensitive naman po mga boss. Ha? Wala eh. Kitang-kita na natin yung mga tayo, nahihirapan. Putang ina, tas makikita mo yung presidente natin nanonood sa ng concert. Nag-i-enjoy sa F1. Anak ng putya naman. Sir, asikasuhin mo muna yung trabaho mo dito bago ka mag party-party ba? Ganon. Ha? Ewan ko sa presidente natin na to. Napakalupit talaga.